Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Humanitarian Contingent Team ng Pilipinas lumipad na patungong Myanmar para tumulong sa search and rescue operations matapos tumama ang malakas na lindol. Pamahalaan, tiniyak na mas handa na ang Pilipinas sa posibleng pagtama ng The Big One. Paghahatid ng mga programa at akbang para masiguro ang supply ng pagkain na tutugon sa kagutuman sa bansa, patuloy ayon sa Malacanang. Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan para mas maraming negosyante ang mamuhunan sa Pilipinas. At Philippine Coast Guard muling binigyang diin na hindi Pilipinas ang nag-uudyok ng gulo sa West Philippine Sea. Una sa ating mga balita, lumipad na patungong Myanmar ang Humanitarian Contingent Team ng Pilipinas na tutulong sa search and rescue operations doon. Tiniyak naman ng kanilang contingent commander na handa sila maging sa mabibigat na misyon. Si JM Pineda ng PTV Manila sa Balitang Pambansa. Pasado alas 3 kaninang umaga nang lumipad ang unang batch ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent papuntang Myanmar. Sila ang grupo na tutulong sa search and rescue na isinasagawa ngayon sa Myanmar matapos tamaan ng malakas na lindol nitong Biyernes. Ang grupo ay binubuo ng iba't ibang ahensya, kabilang na dyan ang rescue units ng Philippine Air Force at Philippine Army, Bureau of Fire Protection, MMDA, DNR, Office of Civil Defense, Department of Health at ilang mga pribadong sektor. Nasa higit 50 katao ang unang lumipad kaninang umaga at inaasahan nga na susunod na rin bukas ang nasa 33 na tauhan pang natitira. Binigyang diin naman ng OCD ang mga bagay o misyon na dapat gampanan ng Pilipinas sa malawakang rescue operation sa Myanmar. Of course, yung pagtulong doon sa mga maaring paghahanap doon sa mga maaring buhay pa na mga naipit doon sa mga gumuhong mga istruktura dyan sa Myanmar. Yan ang importante dahil may panahon pa upang iligtas sila. Pangalawa, galing sa Department of Health, importante yan. Meron silang ipinadala na 32-man team na mga makakatulong para sa medical mission. Tiniyak din ng contingent commander na si Lieutenant Colonel Erwin Diploma na handa ang kanilang hanay sa kabila ng mga banta sa seguridad ng mga tauhan sa gagawin na misyon. Consideration natin security, ino-consider po natin yon. However, for our Philippine Interagency Humanitarian Contingent for Myanmar, we focus on the search and rescue operation na makatulong tayo for medical assistance doon po sa heavily affected. And we assure po with close coordination with our embassy and with our DAPA, we can go over with it, sir, and we can perform our mission, which is to conduct search and rescue operations and medical assistance. Kasama rin sa paglipad kanina ang medical team at experts na tutulong sa mga medical missions at pagkuha sa mga Pilipinong gustong magpauwi ng Pilipinas. So may battle-tested sila. So sinamahan namin ng ibang members who were actually in Turkey during the last earthquake. So they are self-contained, well-trained, no? They will set up the field hospital, they will set up logistics, at saka lahat ng each member of the team may role. Magiging bahagi rin ito ng paghahanda ng mga disaster agency sa mga kalamidad na pwedeng tumama sa Pilipinas gaya ng The Big One. Samantala, nagtungo na kahapon ang Composite Assistance to National Team sa mismong site kung saan huling nakita ang 4 na Pilipinong nawawala. Nakausap na rin umano nila ang mga site supervisor ng rescue operations. Sa ngayon, wala pa rin kumpirmadong nare-retrieve o nare-rescue na Pinoy mula sa site. Mula sa People's Television Network, JM Pineda para sa Balitang Pambansa.
Naglaan ang gobyerno ng $100,000 o katumbas ng 5.7 million pesos na pondo para sa mga Pilipinong naapektuhan ng 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, ilalaan ito para sa cash assistance, shelter at plane tickets ng mga nais bumalik sa Pilipinas. May mga Pilipino nila na kumakatok sa pamahalaan para makalikas o makalipat ng lugar. Sa ngayon, problema rin ng DFA ang repatriation ng mga Pilipino lalo na't apektado rin ng lindol ang operasyon ng paliparan sa Myanmar. Umaasa naman ang DFA na hindi madadagdagan pa ang 4 na Pilipinong nawawala. Habang panawagan nila sa mga Pilipinong may kaanak sa Myanmar na makipagtulungan sa ahensya sa pamamagitan ng kanilang hotline at Overseas Filipino Help page sa Facebook. Tuloy-tuloy ang mga programa at akbang ng pamahalaan para matiyak ang seguridad ng pagkain na tutugon sa kagutuman sa bansa. Si Vel Custodio ng PTV Manila sa Balitang Pambansa. Tiniyak na administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na paghahatid ng programa para sa food security. Sunod-sunod ang mga programa ng Department of Agriculture para pababain ang presyo sa merkado at siguraduhin na sapat at walang masasayang na supply ng pagkain. Kahapon lang, ibinaba pa sa 45 pesos ang maximum suggested retail price ng 5% broken imported rice mula sa dating 49 pesos MSRP. Tuloy-tuloy din ang kadiwa ng Pangulo program, pagpapataw na MSRP sa karning baboy at pagpapatayo ng 99 cold storage facilities para sa gulay, prutas at high-value crops. Pinag-aaralan din ng pamahalaan ang report ng social weather stations na nagsasabing tumaas ang 27.2% ang dumadana sa involuntary hunger. Aaralin po natin kung saan nanggagaling itong mga sinasabi na nagugutom pa ang ibang mga kababayan natin. At para malaman natin kung saan lugar ito, at kung mayroon man pagkukulang, ay maibsan po natin ang ganitong klaseng mga sitwasyon. Paliwanag naman ng DA na posibleng isa sa naging dahilan ng resulta ng survey ay ang dry season noong nakaraang taon. I do not see that there is shortage of food. While definitely in areas you cannot discount that there is hunger because of, but I think that's more of economics na eh. It is not agriculture related eh. Kasi we have almost most of everything, lalo na ngayong March, April, May, June. Papaigtingin naman ng Department of Social Welfare and Development ang Walang Gutom Kitchen na nagbibigay ng hot meals o lutong pagkain sa mga low-income families sa Pasay City. Meron po ang DSWD na programa. Ito po yung Walang Gutom Project Kusinero Cook-Off Challenge para po ma-improve yung public nutrition. At meron din po ang Walang Gutom Project that provides eligible families with electronic benefit transfer po. Ito pong 3,000 peso monthly food credits. Nasa 300,000 household o 1.5 million na individual ang nabibenepisyohan ng Walang Gutom Project. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Mas paiigtingin ng DSWD ang kanilang Project Lawa at Binhi. Ayon sa kagawaran, tututukan din ng proyekto ang pagtulong sa marginalized community gaya ng mga mangingisda, magsasaka at mga indigenous people. Si Kit De La Cruz, pilote ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Paiigtingin pa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga programa nito para maiangat pa ang pamumuhay ng mga mahihirap nating kababayan. Sinabi yan ni DSWD Assistant Secretary Erin Dumlao matapos na maging nominado sa United Nations sa Sakawa Award for Disaster Risk Reduction ng Project Lawa at Binhi o Local Adaptation to Water Access at Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished. Ang ating pong departamento ay nakatutok na i-reduce yung disaster risk sa mga vulnerable communities, and we also continue to advocate for community resilience dahil ito po ang mandato ng DSWD
to empower the poor, the vulnerable, and the marginalized. Pagmamalaki ng DSWD, hindi lang nakatuon sa climate change adaptation and disaster risk resilience ang Project Lawa at Binhi, kundi natutulungan din ang mga marginalized community gaya ng mga mangingisda, magsasaka at mga indigenous people. Sa katunayan, nitong 2024, umabot sa 140,000 households ang nakinabang sa naturang proyekto. Doon sa mga small farm reservoirs, sa ibang mga areas, naglalagay na rin sila dyan ng mga tilapia, ng mga iba't ibang mga isda. Tapos sa paligid niyan ay nagtatanim din sila ng mga gulay, mga climate resilient crops. And then kinukonsume yun ng community. Dagdag kita rin sa mga komunidad ang Project Lawa at Binhi dahil naibebenta nila sa merkado maging sa kadiwa ang mga sobra nilang produkto. Ang mga ganitong programa ng DSWD ay isa lamang sa katuparan ng mga pangarap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga mahihirap na Pilipino. Mula sa PBS News, Kate De La Cruz Pilutin para sa Balitang Pambansa. Sisikapin pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggawa ng mga hakbang para mahikayat ang mga negosyante na mamuhunan sa Pilipinas. Kasunod ito ng pagsasabatas ng Create More Law na nagbibigay ng insentibo sa mga investor sa bansa. Ipinatutupad na rin ang tax refund sa mga foreign tourist upang makahikayat na bumisita sa Pilipinas at lumago pa ang ekonomiya ng bansa. Ayon sa pinakabagong Business Expectation Survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nanatili ang kumpiyansa ng mga negosyo sa ilalim ng pamahalaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa 44.5% noong huling quarter ng 2024, tumaas ang kumpiyansa ng negosyo para sa ikalawang quarter ng 2025 at umakyat sa 45.4%. Maganda pong pangitain po yan. Maganda po na nakikita po na dumadami pa rin po ang may tiwala sa ating pamahalaan, sa ating administrasyon para ang mga investors po ay maglaan ng kanilang mga investment sa ating bansa. Maganda pong balita yan. We will try our best. The administration will try its best to maintain that status or to be better than that so that we can encourage more investors to invest in our country. Pinatututukan ng Malacanang sa mga LGU ang pagsasagawa ng inspeksyon sa mga gusaling nasa kanilang jurisdiksyon. Pinahihigpitan din ang pag-i-issue ng building permits na bahagi ng paghahanda sa posibleng pagtama ng The Big One. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Inoobliga ng Malacanang ang mga local government units na magkasanang inspeksyon sa mga gusali na kanilang nasasakupan. Bahagi na din ito, sabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro ng ikinakasang paghahanda sa pinangangambahang The Big One, kasunod na din ng 7.7 magnitude quake na tumama nitong Biyernes sa Myanmar. Pagbibigay diin ni Attorney Castro, hindi panawagan kundi isang demand ang naturang pahayag para sa mga LGU lalo't hindi batid kung kailan tatama ang The Big One. Maaari na anyang pakilusin ang building officers ng bawat LGU para sa kaukulang pagsisiyasat habang binigyan din ng PCO official na maghigpit sa pag-i-issue ng building permit. Ito upang matiyak na ang mga itatayong gusali ay matibay at sumusunod sa panuntunan ng building code. Mga local government units, sa atin din po na sa idinidemand po natin hanggat maaari po na yung mga building officers nila ay magsagawa po ng mga inspection kung maaari at maging mahigpit din po sila sa pagbibigay ng mga permits. Samantala, itiniyak ng palasyo na patuloy na pinaghahandaan ng pamahalaan ang posibilidad ng pagtama ng The Big One. Halos lahat aniya ng mga tanggapan ng pamahalaan ay nagsasagawa ng pagsasanay sa kung ano ang dapat na gawin sa sandaling tumama ang pinakakabahang 7.2 magnitude quake na magdudulot ng matinding pinsala sa Metro Manila at mga kalapit na lugar. Hindi po talaga natin masasabi kung kailan mangyayari pero mas maganda po na maging handa. Karamihan po, halos po, ang government agencies po natin, prepared po dyan, nagkakaroon po ng earthquake drill, fire drill, at meron po tayong nakahanda po mga go bags.
Ang The Big One ay tumutukoy sa isang inaasahang malakas na lindol sa bansa na maaaring maganap kung gumalaw ang West Valley Fault. Ang West Valley Fault ay isang active fault na dumaraan sa mga lugar ng Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna at lalawigan ng Bulacan. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Tiniyak ng pamahalaan ang kahandaan sakaling yanigin ng malakas na lindol ang Pilipinas na kung tawagin ay The Big One. Pero alamin natin kung ano-ano at paano nga ba ang mga paghahandang ito ng gobyerno. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Ryan Lisiges ng PTV. Kung ikukumpara sa mga nakaraang taon, mas handa na daw ngayon ang Pilipinas sa pagtama ng malakas na lindol. Ito ang giniit ni PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol sa programang Bagong Pilipinas Ngayon. Malaking tulong daw ang mga ginagawang quarterly simultaneous earthquake drill ng NDRRMC para malaman ng publiko ang mga dapat gawin bago at pagkatapos ng lindol. Dahil daw kasi dito ay mas nagiging aware ang publiko sa maring epekto ng lindol. Ginawa ni Bacolcol ang pahayag matapos ang pagtama ng magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar at Thailand na kumitil ng maraming buhay. Pero posible nga ba ang pagtama ng magnitude 7.7 na lindol sa bansa? Yes, mas mataas pa kaysa 7.7 na lindol ang pwede nating maranasan. And in fact, naranasan na natin ito dati pa, noong July 16, 1990, Luzon earthquake, umabot ang lindol ng magnitude 7.8. At noong August 17 naman, 1976, nagkaroon naman tayo ng magnitude 8.1 sa may Mindanao. Sa buong Pilipinas, aabot daw sa 180 ang active fault segments at 6 na trenches at lahat daw ng ito ay may kapasidad na makapagpagalaw o makalikha ng mahina hanggang sa malakas na lindol. Kabilang na sa pinaghahandaan ngayon ng pamahalaan ang posibleng pagtama ng tinatawag na The Big One. Kabilang daw sa tinututukan ngayon ay ang infrastructure vulnerability, partikular sa Metro Manila. Karamihan daw kasi sa mga gusali, tulay at iba pa ay hindi earthquake resistant. Retrofitting and reinforcing buildings are important at ito naman ay ginagawa ng ating gobyerno. Mas mainam din daw kung laging may nakahandang emergency kits o emergency bag na may pagkain, tubig, gamot at flashlight na tatagal ng 3 araw. Mahalaga rin yung pag-usapan at pagpraktisan yung duck cover and hold with other family members and magtakda ng meeting point kung sakaling magkahiwa-hiwalay ang family members during an earthquake. Matatandaan na base sa pag-aaral ng PHIVOLCS, MMDA at JICA noong 2004, aabot sa mahigit 33,000 ang magiging casualty sa Metro Manila dahil sa pagtama ng The Big One. Mula PTV Manila, Ryan Lisiges para sa Balitang Pambansa. Tiniyak ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng tulong sa 17 Pilipino na inaresto sa Qatar matapos lumahok sa isang kilos protesta bilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag ng Malacanang, responsibilidad ng pamahalaan na pangalagaan ang kapakanan ng bawat Pilipino anuman ang kanilang paniniwala. Nagpadala na ng abogado ang labor attaché sa Qatar para alamin ang kalagayan ng mga nakakulong na Pilipino. Nakapaghatid na rin ng legal assistance at matiyak na ang kanilang karapatan. Mag-aabot din ng care packages para sa mga nakakulong. Nasa kustodiya ng pulisya ang 17 Pilipino sa isang pasilidad na 1 oras ang layo mula sa Doha. Matapos arestuhin dahil sa pagsali sa rally para sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi po. Obligasyon pa rin po ng ating pamahalaan, ng administrasyon, ang mga Pilipino, anuman po ang kulay nila. Wala po tayong sinisino, wala po tayong discrimination patungkol po dyan. Basta po kapwa Pilipino, tutulungan po yan ng administrasyon. Bumuelta ang Philippine Coast Guard, PCG, sa umano'y panlilinlang ng China sa issue sa West Philippine Sea. Ayon kay Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea, kung magiging basihan lamang ang katotohanan, makikitang ang China ang naguudyok ng gulo. Kabilang na aniya rito ang pag-okupa sa Panganiban Reef noong 1995 na nasa loob ng economic o exclusive economic zone ng Pilipinas, kung saan isa na itong military base ngayon, kumpara sa sinabi noon ng China na magsisilbi lamang na fishermen's shelter ang mga itinatayong istruktura. Tinukoy din ni Tariela
ang ginawang reclamation ng China sa Zamora Reef bilang artificial island na isa lamang submerged feature at malapit sa Pag-asa Island sa dulo ng EEZ ng Pilipinas. Giit pa ng opisyal, ang China ang patuloy na nambubuli sa mga ordinaryong mayangisdang Pilipino maging ang pangaharas ng kanilang maritime at Coast Guard forces. Palalawakin pa ng Philippine Navy ang naval units na tututok sa West Philippine Sea at iba pang kadubigan na malapit sa Taiwan. Layo nito na palakasin ang kakayahang pandepensa ng bansa sa gitna ng tumitinding paninindigan ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na asahan ang mas malaking puwersa ng Pilipinas sa karagatan sa mga susunod na araw. Paglilinaw pa ni Trinidad, hindi lamang ang Navy ang nagpapalakas ng kanilang puwersa, kundi maging ang Philippine Air Force at Philippine Army. That in the coming days, may mga mas malaking puwersa tayong pwede ma-project sa karagatan. Although today, we are already doing that, especially sa Scarborough, sa Bajo de Masinloc, sa West Philippine Sea. But pag dumating pa yung ating mga additional capabilities on sea and on air, ay mas maramdaman tayo, mas makikita tayo. Hindi lamang maaaring dito nakikita physically, but the effect would be there. Pag may mga presensya tayo, we have noted also a decrease sa coercive and aggressive actions ng kabilang side, ng Chinese, ng PLA Navy and Chinese Coast Guard. So the more projection capability we have, the safer yung ating karagatan para sa ating mga mangingisda. Isang positibong development ang muling pinagtibay na alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Kasunod yan ng pagbisita ni US Defense Secretary State Pete Hegseth sa bansa. Ayon kay political analyst Professor Froilan Calilong, pangunahing tinalakay ni Hegseth at ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalakas ng maritime security, partikular na sa West Philippine Sea, at ang pagpapahusay ng deterrence mechanism laban sa China. Paliwanag ni Calilong, wala ring masama kung pipiliin ng bansa na makipag-alyansa sa Amerika dahil bukod sa mga patuloy na paglabag ng China sa mga batas, mahalaga ring isaalang-alang ang geopolitical na posisyon ng bansa sa Indo-Pacific at ang strategic defense ng Estados Unidos. Inisa-isa rin niya ang kasalukuyang Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa bilang isang mahalagang bahagi ng alyansang ito. Mga nakaraang panahon, mayroon naman talagang paglabag ang China. Ang problema nga lang, hindi nila ito tinatanggap at para sa kanila, normal at legal yung kanilang mga ginagawa, no? Lalong-lalo na sa ating exclusive economic zone. So definitely, kakailanganin natin ng katulong. Papanagutin ng Commission on Elections ang mga kandidato na nagnanakaw umano ng tugtog o kanta ng ilang mga artist para gamitin sa kanilang campaign jingle. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, handa nilang bigyan ng notice o show cause order ang isang kandidato kung may matatanggap silang reklamo mula sa artist na ginamit ang kanilang kanta ng walang paalam. Giit pa ni Garcia, lalabas na intellectual property ang mga ninanakaw dito, kaya ipapasa nila sa Intellectual Property of the Philippines o IPOPHIL ang parusa sa mga kandidato. Samantala, ngayong Biyernes naman ay magsisimula ng mag-deploy ang COMELEC ng mga automated counting machines. Nasa 47,000 na makina ang nakahandang i-deploy ng COMELEC. Huwag na nakawin ang akda ng iba. Huwag na nakain ang tugtog ng iba o mismong lyrics ng iba. Huwag po natin gagawin yan sapagkat kaawa-awa naman ang mga artistang Pilipino na nagpapakahirap. Pang intellectual property po nila yan. Tiniyak din ng Commission on Elections, COMELEC, na protektado ang mga opisyal na balota na gagamitin sa May 12 elections. May balitang pambansa si Patricia Lopez ng IBC 13. Naka-vacuum sealed, nakalagay sa espesyal na kahon at nakabalot ng bubble wrap. Ganyan sinisiguro ng Commission on Elections na protektado ang mga official ballots na ating gagamitin para sa May 12 elections. Nakatakda na kasing isagawa ng komisyon sa April 20 hanggang May 5 ang pagpapadala ng mga balotang ito sa iba't ibang panig ng bansa, gaya nitong ipadadala sa Visayas at Mindanao.
Unang ipadadala ang mga balotang para sa BARM, Caraga at Batanes dahil ito ang mga malalayo at mahirap pagdalhan ng gamit na kinakailangan sa eleksyon. Bukod dito, kasalukuyan din pang sumasailalim sa ballot verification ng mga balotang para sa Luzon na pag natapos ay agad sasailalim sa packing and shipping. Yung mga balota naman, yung CAR, Cordillera Autonomous Region 1, 2, 3, wala po dito. Itong lahat ng tatlong ito ay nasa Amoranto Stadium. Yun naman pong NCR, naandyan naman po sa NPO. Anong ibig sabihin niya, yung mga balota? Ibig sabihin po, doon na po pipick upin nung ating mga yung magdi-deliver, yung mismo mga gamit na ito, yung balota, sapagkat mas malalapit lang naman po. Oras naman na dumating ang mga balota sa bawat probinsya sa bansa, papayagan ng komisyon ang mga treasurer ng isang munisipalidad na silipin ang mga balota, kasama ang election officers, media at citizens arm upang masigurong tama ang naipadalang balota sa kanilang lugar. Kasabay naman ng pagtutok sa mga balota, tinitiyak din ng komisyon ang maayos na pagsasagawa ng pre-election logic and accuracy test o pre-LAT sa 110,000 automated counting machine na gagamitin sa halalan. Inaalam kung accurate ba yung makina magmula sa simula hanggang sa huli. Nakita niyo rin po yung stress test na ginagawa para sa mga USB, yung mga storing device. Inaalam kung yung mga ito ay tama't makakapag-store ng maayos. At the same time, nakita niyo rin po yung tinatawag na kitting, kung saan yung lahat ng nilalagay sa box na pinaglalagyan ng makina magmula sa plastic seal. Yung mga papel na ginagamit sa election returns, sa resibo, at saka yung iba pang gamit na andun lahat at hinahanda. Sa huling tala ng komisyon, nasa 47,000 ACM units pa lang ang sumasailalim sa pre-LAT na target matapos bago ang April 20. Mula sa IBC 13, Patricia Lopez, para sa Balitang Pambansa. Kaligtasan ng mga botante at mga guro na magsisilbi sa Hatol ng Bayan 2025, prioridad ng Iloilo City Police Office. Mga pulis sa lungsod, pinalalahanan na manatiling apolitical at non-partisan. May balitang pambansa si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo. Para matiyak na magiging maayos at mapayapa ang darating na Hatol ng Bayan 2025, mas pinaigting pa ng Iloilo City Police Office ang kanilang security measures. At dahil nag-upisa na ang local campaign period, todo bantay na ang mga pulis para mapigilan ang mga election-related violence sa lungsod. Mahigpit ding tututukan ng mga pulis ang mga eskwelahan at mga polling center para matiyak ang kaligtasan ng mga botante at mga guro na magsisilbi sa eleksyon. Ipinaalala rin ng ICPO ang kapulisan na manatiling apolitical at non-partisan para mapanatili ang integridad ng eleksyon sa syudad. Giit ni Director Police Colonel Kim Legada, dapat sundin ang guidelines na ipinalabas ng Commission on Elections sa Philippine National Police na nagbabawal sa mga pulis na sumali sa mga partisan political activities. Panawagan ng ICPO sa publiko, makipagtulungan sa pambansang pulisya para sa maayos at mapayapang Hatol ng Bayan 2025. Mula sa Radyo Pilipinas, Iloilo, Paul Tarosa para sa Balitang Pambansa. Nilagdaan ni DOTR Secretary Vince Dizon ang Special Order No. 2025-152 na nagtatakda ng pagbuo ng Special Committee for the Review of the Public Transport Modernization Program o PTMP para plansyahin ang mga issue kaugnay ng modernization program ng pamahalaan. Sa ilalim ng nasabing kautusan, inatasan ni Secretary Dizon ang mga miyembro ng komite na konsultahin ang iba't ibang stakeholders, suriin ang kalagayan at progreso ng PTMP at tukuyin din ang mga pangunahing suliranin at alalahanin kaugnay ng programa. Si DOTR Undersecretary for Road Transport and Infrastructure Mark Steven Pastor ang magsisilbing pinuno ng komite, kasama sina Assistant Secretary for Road Transport and Infrastructure Ramon Reyes. Kasama rin si Ramon Ilaga na bagong pinuno ng Office of Transportation Cooperative sa OTC at ang Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza bilang mga miyembro. Inaasahan na magsusumite ng rekomendasyon ang komite kay Secretary Dizon sa susunod na linggo kaugnay ng PTMP. Kahapon, nahipagpulong si Secretary Dizon sa transport group na Manibela matapos ang 3 araw na transport strike ng grupo
noong nakaraang linggo bilang protesta yan sa modernization program. Muli na namang kinilala ang turismo ng bansa. Nasungkit ng Pilipinas ang Destination of the Year Award sa Routes Asia 2025 na ginanap sa Perth, Australia. Kinilala ng Route Asia Awards ang kausayan sa air service development at market sa Asia Pacific region. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, patunay ito ng matibay na ugnayan ng iba't ibang stakeholders sa aviation at travel industry. Kasama na aniya rito ang pagtutok sa connectivity at ang patuloy na pagposisyon ng bansa bilang isang premier global destination. Dagdag ng kalihim, tuloy-tuloy ang kagawaran sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapabuti pa ang estado ng turismo sa bansa sa pamagitan yan ng mas maayos na air access, infrastructure development at ang pagkakaroon ng strategic alliances. Kauna-unahang aqua feed mill plant sa Mimaropa tutulong sa pagpapalakas ng sektor ng pangisdaan sa rehiyon. Si Joshua Sugay ng PIA Mimaropa sa Balitang Pambansa. Formal nang binuksan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Mimaropa ang kauna-unahang aqua feed mill plant sa bayan ng Bulalakaw, Oriental Mindoro. Ang 35 milyong pisong pasilidad ay itinayo upang makapagbigay ng dekalidad na aqua feeds para sa mga operator ng palaisdaan, mariculture farmers at iba pang aqua farmers sa buong rehiyon. Mayroong kapasidad na makapag-produce ng 250 hanggang 300 na kilo ng feeds kada oras ang nabanggit na pasilidad at inaasahang makakatulong sa pagpapababa ng gastos na produksyon na hindi isinasakripisyo ang nutrisyon ng feeds para sa tilapia, bangus at iba pang aquatic species. Napakahalaga po ng proyektong ito dahil alam naman natin po ang aquaculture o yung pag-aalaga ng isda ay almost mga 60 to 70% ng ating gastos ay pakain. So ito po ay malaking tulong sa ating umuusbong o lumalagong industriya. Ayon kay Lea Arceo Dagot, focal person ng planta, gagamitin sa paggawa ng feeds ang lokal na sangkap gaya ng kamote, kasaba at mais na mayaman sa nutrisyon at makakatulong sa sustainable fish farming. Locally po, ang mga sources nito at aming feed formulation ay manggagaling lang po dito sa Oriental and Occidental Mindoro. At ang siservisyohan po nito, ang ating mga makikinabang ay buong Mimaropa po. So lahat po ng probinsya na nasasakupan po ng BIFAR Mimaropa. Inaasahan na mas lalakas pa ang sektor ng pangisdaan sa rehiyon ng Mimaropa na magbibigay naman ng karagdagang pagkain, trabaho at oportunidad para sa mga mangingisda. Mula sa Philippine Information Agency Oriental Mindoro, Joshua Sugay para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.